Welcome to K-Catalog. Para sa reading natin, basahin ko po yung article. 한국의 대표적인 명절은 설날과 추석입니다. 설날은 새해가 시작되는 날입니다. 설날에는 보통 가족, 친척들이 모여서 차례를 지내고 윗사람에게 세배를 합니다. 그러면 윗사람은 아랫사람에게 떡담을 하면서 세뱃돈을 줍니다. 설날에는 보통 떡국을 먹습니다. 추석은 한 해의 농사가 잘 끝난 것을 조상들에게 감사드리는 날입니다. 추석에는 보통 성묘를 가거나 집에서 차례를 지냅니다. 이날에는 송편을 먹고 보름달을 보면서 소원을 빕니다. Yan. So, ang sabi po dyan, yung 대표적인 po ibig sabihin representative or typical. Pwede ding sabihin major. Okay? So, sa Korea daw, yung major holiday nila is yung Seollal at Chuseok. Yung Seollal daw, ang ibig sabihin nun is yung araw na start ng bagong taon. 설날에는 보통 가족. So, sa Seollal daw, usually, yung family at relatives ay nagtitipon-tipon para magbigay-pugay dun sa kanilang mga lumisan na mahal sa buhay and para magbigay ng respeto, yung sebe, pagbabaw, dun naman sa mga nakakataas or sa elders na mga buhay pa. Yan. 그러면 윗사람은 아랫사람에게. So, kapag ganun daw, yung mga elders naman ay nagbibigay ng sebetdon, yung pera, no, sa aretsaram. Again, yung aretsaram, ito yung, kung sila yung elders, yung aretsaram is yung kanilang mga anak or apo. Ayan, sila yung nagbibigay ng sebetdon while saying yung doktam. Ano po yung doktam? Doktam po is yung words of blessing or mga well wishes. For example, naway maging healthy ka sa buong buhay mo, maging successful ka sa mga gagawin mo. Yun po yung mga words of blessing and well wishes. Yan po si doktam. So habang sinasabi nila yon, binibigay nila yung sebetdon or yung cash. 설날에는 보통 떡국을 먹습니다. So kapag 설날 daw, usually ang kinakain is 떡국. 추석은 한 해의 농사가 잘 끝나는 것을 조상들에게 감사드리는 날입니다. So ito naman daw Chuseok ay araw ng pasasalamat. 감사드리는 날. Araw ng pasasalamat sa kanilang mga ninuno. Bakit? Para sa isang taon na ani. Okay? Magandang ani. Yung ibig sabihin po ng nongsa is yung harvest or farming. 'Di ba kapag ikaw ay may magandang harvest sa isang taon, para sa mga Korean, iniisip nila na gina-guide sila ng kanilang mga ancestors kaya ito ay araw ng pagpapasalamat. 추석에는 보통 성묘를 가거나 집에서 차례를 지냅니다. So kapag Chuseok daw usually either nagpupunta sa grave dun sa libingan para magbigay ng respect or sa bahay na ginagawa yung pagbibigay ng ancestral rites. Yun nga yung pagbabaw, no? Again, yung tsare para sa mga mga patay na. And then, 이날에는 송편을 먹고 보름달을 보면서 소원을 빕니다. So, itong araw daw na ito, yung Chuseok, ay kumakain ng songpyon and habang nakatingin daw sa boром달, again yung boром달 is yung full moon. Okay? Habang nakatingin ka sa kabilugan ng buwan ay ikaw ay humihiling or nagwi-wish. You're making a wish. Yan po yung ating article. So number 1, 한국에는 어떤 명절이 있어요? So ano daw ang holiday na meron sa Korea? Saan natin makikita yan? First sentence, 한국의 대표적인 명절은 설날과 추석입니다. So dito, pwede ngang isagot natin is 한국의 명절은 설날과
추석입니다. Or 추석이에요. Gawin nating fit dun sa question. Naka-ayo-oyo kaya tayo din 추석이 있어요. Yan. Tapos, number 2. 설날에 하는 것을 모두 고르세요. So, piliin daw lahat. Okay, pag sinabing modu, hindi lang isa yung sagot, no? So, piliin daw lahat ng ginagawa during solal. So, number 1, 차례를 지내요. So, ginagawa po ba nila yon? Sabi, 차례를 지내고. So, ito po yung sa solal. Yan. 설날에는 차례를 지내고 이 사람에게 세배를 합니다. So, check. 세배를 해요. Check din po yan. 송편을 만들어요. So, mali po. Nasan po yang si 송편? Nandito po yan kay 추석. Yan. So, 추석에는 성묘를 가거나 집에서 차례를 지냅니다. Ano pa? 송편을 먹고 보름달을 보면서 서원을 합니다. So, dito, si 송편, para po yan sa 추석. 보름달 봐요. Ito din po sa 추석 din po yan. So, yung sagot natin is number 1 and number 2. Number 3, 추석은 무슨 날이에요? So, anong araw daw yung 추석? So, makikita po natin yung sagot sa part na ito, yung first part ng second paragraph. 추석은 한 해 농사가 잘 끝난 것을 조상들에게 감사드리는 날. So, araw ng pagpapasalamat para sa isang taon na naman ng magandang pag-ani. Okay? So, yung sagot natin dyan, ito, as isulat nyo lang po ito. So, 추석은 한 해 농사가 잘 끝나는 것을 종사들에게 감사드리는 날이에요. So, yung imnida, gawin nyo lang pong iyeyo. Yan. Okay, so that's for reading. Para naman sa writing natin, ang sabi, 여러분 고향의 명절을 소개해보세요. So, try daw nating introduce yung holiday sa ating lugar. So, sa Pilipinas, we have New Year and Christmas. Since meron ng New Year dito sa Korea, ang try nating introduce is yung Paskong Pinoy. Okay, so dito, 명절 이름이 뭐예요? Ang isulat po natin dyan ay Christmas. Okay, so i-type ko na lang siya, no, para mabilis. Christmas. And then, yung ating 언제예요, kailan po siya? So, dito naman, December 25, 12월 25일. Tapos, 그날 뭐 해요? So, yung araw na yun, ano ba yung mga ginagawa? So, i-bullet form muna natin siya, no? Yung una, actually same lang, no, sa Korea. Kung ano yung ginagawa nila dito, ganun din usually yung ginagawa natin. So, 가족 or 친척 모여서 친척들이 모이다. Yan. Tapos, ano pa? 명절 음식을 먹다. 명절 음식을 먹다. Ano pa? 시간을 재미있게 보내다. And ano pa? Kung sa Korea, may tinatawag silang sebe, yung paraan ng kanilang pag-greet. Meron din sa atin sa Pilipinas niyan. Ito naman po ay tinatawag nating pagmamano, hindi po ba? So, gamitin natin yon. 어른들께 sa mga matatanda or sa ating mga magulang, 어른들께 mano를 hada. And then, may isa pa. Kung dito may nare-receive silang sebeton, sa Pilipinas, meron din tayong ganyan. Ang tawag naman natin is aguinaldo. Diba po? And usually, ang nakaka-receive din po niyan is mga bata din. So, 아이들이 or 아이들은 아기날도를 받다.
Yan. So, pwede po nating isulat itong mga to, no? Okay, liitan ko lang siya ng konti para magkasya siya. Yan. Tapos, gagawin natin is, bali yung klase ng tanong na to, pwede po yung maitanong sa oral interview kapag kayo ay exam. So, pwede nyong take note yung mga ginagawa natin dito. And syempre, kung babanggitin nyo po yung mano at aguinaldo, ifa-follow up nila yan. Parang follow-up question, ano yung ibig sabihin ng mano? Ano yung aguinaldo? So, pag tinanong ka ng mano를 뭐예요? mano nun 뭐예요? aguinaldo nun 뭐예요? So, dapat, ready ka to explain. Okay? So, pwede mong sabihin sa mano, mano는 어른의 손을 내 이마에 대는 거예요. So, sinabi mo doon is, pwede mong i-act habang ine-explain, no? 어른의 손을 내 이마에 대는 거예요. So, sinabi mo doon na yung kamay ng matanda ay inilalagay mo sa iyong noo. So, habang ina-explain mo yun, pwede mong i-act para mas maunawaan nila, no? And then, yung aguinaldo naman, pwede mong sabihin, aguinaldo는 선물이나 돈 같은 거예요. So, sinasabi mo lang na ito ay kinds ng pwedeng form of gift or cash. Okay? So, itong mga sinulat natin dyan, gawin natin paragraph. So, basahin po natin. 필리핀의 대표적인 명절은 크리스마스예요. 크리스마스는 12월 25일이에요. 그날에는 가족과 친척들이 모여서 명절 음식을 먹으면서 시간을 재밌게 보내요. 아랫사람이 윗사람에게 마노를 해요. 그리고 아이들은 아기날도를 받아요. Okay, so sinabi lang po natin dyan na yung major holiday sa Pilipinas ay yung Pasko. Tapos yung Pasko ay December 25. Sa araw na yon, ang mga pamilya at magkakamag-anak ay nagtitipon-tipon habang kumakain ng masarap na handa or kumakain ng handa ay nag-spend ng masayang oras. Tapos yung dito sa Aret-Saram, yung mga nakababata ay nagmamano sa nakakatanda. Pagkatapos, yung mga bata ay nakakatanggap ng aguinaldo. Ayan. So, if manotice nyo, pinagdugtong natin, ginawa nating isang sentence itong si Myongjol Umshik Mokta. Itong tatlo na to, yung first three na yan. Ginawa nating isang sentence. So, ito po siya. 그날에는, simula po dyan sa 그날 hanggang sa 보내요. Ayan. So, yan po yung tatlong yan. Tapos, na-apply din natin yung grammar na 으면서 and si ge. Okay? So, that's for writing. And dito, bago tayo mag-end, 대표적. Ibig sabihin po niyan, representative or yung typical. So, sa atin, pwede nating isipin yun nga. Pag sinasabi natin dito sa sentence na to, 대표적인, parang major, no? Dokdam. Again, yung dokdam po is yung word of blessing. Words of blessing or well wishes. Yan. 한해, 1 year, isang buong taon. 농사, yung farming or harvest. Okay. And then, 조상, ito po yung ating mga ancestor or ninuno. Yan. So, yan po yung ating writing for Unit 11. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.